Juan Kabanatang 11, 28 hanggang 37. Minsan pa po tayo magstayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng kanyang buhay at hindi nagkakamaling mga salita. Nasabi po dito sa talatang 28, at nang masabi na niya ito ay yumaon siya at tinawag ng lihim si Maria na nakapatid niya na sinasabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. At siya nang marinig niya ito ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay ay nangagsisialiw sa kanya at pagkakita nilang si Maria na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya at inaakalang paroroon siya sa libingan upang dooy tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ng mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulimihanan. At sinabi, saan niyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Datapot ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na po ng ating pag-aaral tungkol po sa, sabi ko nga nung nakaraan, ay pinakasikat na kasaysayan, isa sa pinakasikat marahil na kasaysayan sa Biblia tungkol po sa pagbuhay ni Jesus sa kanyang kaibigan na si Lazaro. At sa unang bahagi pa lamang po ng ating pag-aaral sa kasaysayan po ito ay klinaro na po mismo ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang layunin kung bakit po niya ginawa ang himala po ito sa buhay ni Lazaro. At ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at ng kaniyang sarili. So yan po mismo ang sabi ng Panginoong Hesus matapos po niyang marinig ang masamang balita tungkol po sa malubhang kalalagayan ni Lazaro in chapter 11, verse 4. Kung babalik, itataas niyo po ang inyong basa doon po sa verse 4. Ang sabi po niya dito, ngunit pagkarinig ni Jesus nito, yung masamang balita na malubha ang kanyang kaibigan, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Sa paanong paraan po, mga kapatid at mga minamahal, maluluwalhati ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo sa tagpupong ito. Ito po ay sa pamamagitan ng paggamit niya sa tagpupong ito upang lalo pa niyang maipakilala sa mga tao ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian bilang Diyos at kanilang tagapagligtas. Gaya po ng mababasa natin halimbawa sa verse 15 or upang makilala ng mga tao na siya talaga ang Kristo, if you will. Now, when we talk about kadakilaan o kaluwalhatian ni Jesus, ang madalas po nating marahil na pumapasok sa ating isipan ay tungkol po sa kanyang kapangyarihan. Tama po ba, mga kapatid? Na si Jesus ay nakakapagpakain ng libo-libo gamit lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. Na si Jesus ay nakakapagpagaling ng isang taong ipinanganak ng bulag. Na si Jesus ay nakakabuhay ng mga patay, gaya ng makikita nyo sa susunod po nating pag-aaral next Sunday, Lord willing. Bagamat totoo po na ang kanyang walang sukat na kapangyarihan ay sumasalamin po sa kanyang kadakilaan bilang Diyos,
Hindi lamang po ito ang pinatutungkulan nito when we talk about His glory o yung kanyang kaluwalhatian. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, makikita niyo po dito na sa likod po ng mga luha ng ating Panginoong Hesukristo, makikita niyo po yung kanyang kamanghamanghang kabanalan at ang kanyang napakayamang awa na lalo pang nagpapaliwanag ng kanyang kaluwalhatian bilang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Yan po mismo yung gusto kong diinan, mga kapatid at mga minamahal, sa sermon po na ito. Gusto ko pong makita ninyo na maging sa luha ng ating Panginoong Hesukristo na hahayag ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang humihikayat sa atin upang lalo pa natin siyang sampalatayanan at baguhin ang paraan ng ating mga pamumuhay. Hinati ko lamang po sa 3 bahagi yung ating pangangaral sa umaga pong ito, mga kapatid. At ang unang bahagi po ay pinamagatan nating ang pagtawag kay Maria. Ang pagtawag kay Maria from verses 28 to 31. Secondly, ang pakiramdam ni Jesus in verses 32 to 35. At ang panghuli, ang pananaw ng mga Hudyo in verses 36 to 37. Pagtawag kay Maria, pakiramdam ni Jesus, at pananaw ng mga Hudyo. So isa-isahin po nating pag-aralan, mga kapatid, kung sakaling hindi nyo naisulat dahil medyo mabilis ako. Unahin nating pag-aralan ng mabagal yung pagtawag kay Maria. Ang pagtawag kay Maria. Maalala nyo po, last Sunday, tinuro po sa atin ni Pastor Alex yung mga talatang 17 hanggang 27. At yan po ay pumapatungkol sa tagpo kung saan dumating na ang ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Malapit po doon sa pinaglibingan kay Lazaro, doon sa isang village na nagngangalang Bethany o Betania. At noong panahon pong iyon ay 4 na araw na pong nakalibing si Lazaro according sa verse 17. Dito po, nagkausap ang ating Panginoong Hesukristo at si Marta, na kapatid ni Lazaro, tungkol po saan? Naalala niyo po? Tungkol po sa muling pagkabuhay. At matapos po ng tagpong ito, mga kapatid at mga minamahal, inutusan po ng ating Panginoong Hesukristo si Marta na tawagin po yung kanyang kapatid na babaeng si Maria. Kaya po ang mababasa natin sa verse 28 ay ganito. Ang sabi diyan, at nang masabi na niya ito, yung pag-uusap nila tungkol sa muling pagkakabuhay at yung pananampalataya ni Marta, yun nasa verse 27, di po ba? Nang masabi na niya ito, ay yumaon siya at tinawag ng lihim. Pansinin niyo yun, ha? Tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya na sinasabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. Now, bakit po, mga kapatid, palihim na tinawag ni Marta si Maria? Maaring ito po ay sapagkat alam ni Marta na may malaking galit ang mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo, na kapag po sinama niya ang mga Hudyong ito papunta sa ating Panginoong Hesukristo, ay siya po ay gagawa nila ng masama, or worse, siya po ay kanilang papatayin. Kaya po palihim na tinawag niya si Maria. O kaya naman po marahil gusto po ni Marta na magkaroon ng pribadong pag-uusap ang ating Panginoong Hesukristo, at hindi po ito mangyayari, magkakaroon ng kaguluhan kung kasama po niya na pupunta ang maraming mga Hudyo. So yun po ang nakikita nating marahil na dahilan kung bakit palihim na tinawag ni Marta ang kanyang kapatid na si Maria. So pagtawag po ni Marta kay Maria, sabi po sa verse 29, at siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali at pumaroon sa kaniya. Dito po, mga minamahal na kapatid, nakita natin ang malaking pagrespeto at paggalang ni Maria sa ating Panginoong Hesukristo. Napansin niyo ho yung talata, mga kapatid, nung nalaman niyang tinatawag siya ng ating Panginoong Jesus, hindi po siya nagpatumpik-tumpik. Hindi po siya nagdahilan. No? O kaya hindi siya nagsabi na siya na lang pumunta dito, ako ay abala. Bagkus,
Siya po ay nagmamadaling tumugon sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Napansin niyo po ba sa talata? Mga kapatid, isang napakagandang katangian ni Maria na sana po ay taglayin din po nating lahat. Sa tuwing may tawag ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon, sana hindi po tayo nagpapatumpik-tumpik pa. Sana wala na tayong masyadong maraming dahilan na minsan alam naman po natin sa ating mga sarili na invalid. At lalong sana hindi tayo walang pakialam. O kumbaga sa GC natin ay sin mode. Sapagkat every time na may pagtawag sa pagsamba, every time na mayroong pagkakataong ibinibigay sa atin upang maglingkod sa Diyos, ito po mga kapatid ay hindi ninyo ginagawa para sa akin. Ako po, mga minamahal, ay kapwa nyo lang ding lingkod ng ating Panginoon Diyos. Lahat tayo ay ginagawa, ang ating mga ginagawa sa iglesyang ito para sa Panginoon. Amen po ba kayo, mga kapatid? Hindi tayo naglilingkod sa tao. Ako po ay tinalaga lang po ng Panginoong tagapanguna, pero tagapangunang lingkod din. Hindi po ako ang Panginoon. Ang Diyos ang atin pong pinaglilingkuran. Kaya walang dahilan, mga kapatid, kung klaro sa iyo na lahat ng ating ginagawa sa iglesyang ito ay ginagawa natin para sa Panginoon, walang dahilan para magbagal o gumawa ng mapakaraming excuses o kaya naman ay magkibit-balikat na lamang sa tuwing may panawagan upang sumamba at maglingkod sa Kanya. Sapagkat ang ating pagsamba, ang lahat ng ating ginagawang paglilingkod dito, uulitin ko mga kapatid, ay para sa Panginoon. Siya ang tumatawag, hindi si pastor. Siya ang Panginoon, hindi si pastor. Sa Kanya, tayo naglilingkod, hindi kay pastor. Kung sa akin lang mga kapatid, huwag nyo nang gawin. Pero kung klaro sa iyo na ito ang kalooban ng Panginoon, by all means, you support it. Gawin po natin. At sa tuwing tayo po ay walang pakialam at hindi nagpapasakop sa Kanya, ay hindi po natin ito ginagawa sa pastor o sa tao. Ginagawa po natin ito sa ating Panginoon Diyos. Now, going back to the narrative, verse 30, ang sabi doon, hindi pa nga dumating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. So dito po, nagkomento si Apostol Juan tungkol po sa pangyayari o pinangyarihan ng tagpupong ito. Kinaklaro po niya dito sa kanyang mga mambabasa na ito pong tagpong ito ay hindi po nangyari doon sa mismong libingan ni Lazaro. Hindi pa po sila nagpupunta po doon. Kundi nandoon pa po sila sa lugar kung saan kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo si Marta. Dinasabi po sa verse 31, ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay at nangagsisialiw sa kanya, nagkakitang nilang si Maria na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya na inaakalang paroroon siya sa libingan upang dooy tumangis. So hindi rin umepekto, mga kapatid, yung strategy ni Marta, no, na palihim na tawagin si Maria. No? Nung nakita nilang umalis si Maria, sumunod din yung mga Hudyo. At yung mga Hudyo sa talatang ito, mga kapatid, ay mga kaibigan, mga kamag-anak. Alam niyo naman, pagka may lamay, very fresh pa yan. Kila Sister Emma, at kaya Tatay Hermo. So, nandun po yung mga kamag-anak, nandun po yung mga malalapit na kaibigan. Pero maliban po doon, isa po kasi sa kultura ng mga Hudyo, kapag mayroong namamatay, umaarkila pa sila o nagbabayad pa sila ng mga professional crying ladies, taga-iyak, at saka may mga taga-tugtog din. Nauso na po pala yun ng aral. No? So, kasama po, at may mga pag-aaral na pamilya ni Lazaro ay mayaman na pamilya, so marahil marami itong inarkila na taga-iyak at taga-tugtog. So, kasama po yung mga Hudyo na yon na nagsisunuran kay Marta at Maria patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi akala nila pupunta si Maria at si Marta doon sa libingan ng kanilang kapatid at para umiyak. So gusto nilang damayan.
Hindi nila alam na pupunta lamang sila sa ating Panginoon. So yan po yung pangyayari nung ipinatawag po ng ating Panginoong Jesus si Maria. Now let's move on doon po sa second part ng story, ang pakiramdam ni Jesus. So sa tagpo pong ito, makikita po natin ang nararamdaman ng ating Panginoong Hesukristo nung nakita po niya ang magkapatid at ang mga Hudyo na nagsisiiyakan dahil po sa pagkamatay ni Lazaro. Sabi po doon sa verse 32, si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Dito po nakita natin na sumabog na talaga yung marahil matagal na pong kinikimkim ni Maria sa ating Panginoong Jesus. Dito po nakita natin sa kanyang mga pananalita na tila mayroong panghihinayang at mayroon pa ngang marahil paninisi sa ating Panginoong Hesukristo. Panginoon, kapansin niyo po yung salita, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. In other words, kung hindi mo lang sana kami iniwan, kung hindi ka lang sana nagpunta sa iba't ibang lugar para doon magministeryo, sana ay nung nagkasakit ang aking kapatid na si Lazaro, ay napagaling mo agad. Nakukuha niyo po ba kung saan nanggagaling po si Marta? Well, kapansin-pansin po, or rather si Maria. Pero kapansin-pansin po dito, mga kapatid, sa kanyang sinabi, yung kaliitan din po ng kanyang pananampalataya at yung kababawan ng kanyang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung obserbahan niyo po yung kanyang sinabi, tila inaakala po niya ng Panginoong Jesus na po ay meron lamang kakayanang magpagaling kapag malapitang distansya. Pero wala siyang kakayanang magpagaling kapag malayo. Kapansin niyo po, kung ikaw lamang ay naririto, sana ay napagaling mo siya. Kita niyo po yung kababawan ng kanyang pagkakakilala sa ating Panginoon. At dito po nakita natin yung malaking pangangailangan kung bakit pa nga po kailangan pang ipakita ng ating Panginoong Jesus yung kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pagbuhay muli kay Lazaro para magkaroon ng mas malalim at mas matatag na pananampalataya ang mga kagaya po ni Maria. Now, nung nakita ng ating Panginoong Jesus na umiiyak si Marta at yung mga Hudyong kasama po niya, meron pong kakaibang naramdaman ng ating Panginoong Hesukristo na sa unang basa po, mga kapatid, kung titingnan nyo yung inyong mga Biblia, nakakapagtaka. Tingnan nyo po yung verse 33. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagalumihanan. Gusto ko pong pasanin niyo po yung phrase na nalagim siya sa espiritu. Kita niyo po yon? Yung salita pong nalagim o nahabag sa Magandang Balita Biblia, unfortunately, ay hindi po nakuha yung totoong ibig sabihin nito sa original nitong salita sa Griego. Yung salita po kasing nalagim dito ay galing po sa salitang Griego na ibrema umay, na ang ibig sabihin po noon ay nagalit at nagkaroon ng matinding puot, holy indignation if you will, mga kapatid. So makikita natin yung salitang ito na ginamit sa verse 38 din, ginamit din ito sa Matthew 9 verse 30, Mark 1:43, and Mark 14 verse 5. So makikita natin yung salita pong ito na every time ginagamit po yung salitang ebrimaomai o nalagim, ay ito po'y nagpapakita ng matinding galit at puot. Now, ang tanong mga kapatid, bakit galit at puot ang naramdaman ng ating Panginoong Hesukristo noong nakikita niyang nag-iiyakan na yung mga tao? Yun yung gusto ko mapag-isipan ninyo. Bakit ganon? Parang hindi normal. Bakit po bumigat at nawala na tila nagulumihanan ng ating Panginoon Hesukristo na nakikita niyang nag-iiyakan ng mga Hudyo dahil sa pagkawala ni Lazaro? Dalawang bagay po ang nakikita nating dahilan. Una ay sapagkat nakikita niya ang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Tumatangis sila, humahagulgul sila, nagnangawaan sila, na gaya ng mga pagano na walang pag-asa sa muling pagkabuhay. Kagaya ng sinasabi
ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 4:13. Mga kapatid, normal po na umiyak at magdalamhati at mangulila kapag ka namatayan ng mahal sa buhay. Hindi ko po sinasabing dapat po natin niya ikagalit. Bahagi po yan ng ating pagiging tao. No? Kaya sinasabi ko kay tatay kanina, nung ino-open niya sa akin yung kanyang pangungulila, "Natay, normal yan, bigyan mo ang iyong panahon. Bigyan mo ang sarili mo na mangulila at magtalamhati. Sapagkat yan po ay normal na pakiramdam ng isang taong namatayan ng mahal sa buhay." So bahagi po yan ng ating pagkatao. So hindi nagagalit ang ating Panginoon Hesus dahil sa kanilang pagiging tao na namatayan sila ng mahal. Ang hindi po normal at kinamumuhian ng ating Panginoong Hesus ay yung pag-iyak at pagtangis na para bang walang Diyos. Yung para bang nawawalan ng pag-asa. Yung para bang end of the world na sa buhay natin. Gayong alam natin na meron tayong Diyos na pwede nating lapitan, na pwede nating asahan, at pwede po nating hingan ng saklolo. Ito po ay sapagat nag-uugat yung ganong klaseng damdamin sa kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, nakikita po nating dahilan ng pagkagalit ng ating Panginoon Jesucristo, maliban po sa kawalan o kababawan ng kanilang pananampalataya, ay sapagkat nakita po niya ng mata sa mata ang pagdurusa, kahirapan, kapighatian at kamatayan na dulot lahat ng pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Maalala po ninyo yung kasaysayan ng paglikha sa aklat ng Genesis. Ginawa po ng Diyos ang lahat ng mabuti at perpekto. Diba? Genesis chapter 1. Ngunit nagkaloko-loko ang lahat, nagkasira-sira ang lahat, nawasak ang magandang mundong nilikha ng Diyos nung umentra ang kasalanan sa sanlibutan dahil sa tinamaan ng magaling na si Satanas at ng mga taong natukso niya. So nagagalit ang Panginoon kay Satanas at sa kasalanang sanhi kung bakit nagiging miserable ang buhay ng mga tao. Yan po yung nakikita nating dahilan kung bakit nakaramdam ng galit at puot ng ating Panginoong Jesucristo nung nakita po niya nagdadalamhati at umiiyak ang mga tao sa kamatayan ni Lazaro. Ito pong banal na puot ni Jesus sa kasalanan at sa epekto po nito sa mga tao, ang isa sa nag-motivate po sa kanya upang magkatawang tao siya dito sa lupa at tanggalan ng pangil ang kasalanan sa buhay ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya by faith, mga kapatid at mga minamahal, masasabi natin with the Apostle Paul, "O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." 1 Corinthians 15:55-57. Give thanks to God through our Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya, wala ng pangil, wala ng tibo, ang kasalanan at kamatayan sa buhay ng bawat sumasampalataya kay Kristo. Na mga kapatid, ano po ang aplikasyon nitong naramdamang puot ni Jesus sa kasalanan at epekto nito sa ating mga buhay? Ano po ang aplikasyon nito? Mga kapatid, kung galit at pagkamuhi ang naramdaman po ng ating Panginoon Jesucristo sa kasalanan, dapat po ganito rin ang ating nararamdaman bilang kanyang mga tagasunod at mga alagad sa kasalanan. Hindi po natin nilalaro ang kasalanan. Hindi po natin pinagdidirihan po natin rather ang kasalanan. Nilalayuan po natin ng kasalanan. Kinasusuklaman po natin ang kasalanan. Isa po sa kinalulungkot ko, mga kapatid, ay kapag po merong isang bata na naririnig kong nagmumura at nananakit ng mga mas matatanda sa kanya. Nakita na po ba kayo ng ganon? Sa Facebook, hindi po ba? Pero ang mas kinalulungkot ko po, mga kapatid at mga minamahal, ay kapag imbis na sawayin yung batang gumagawa niyon, ay tinatawanan pa siya ng mga matatanda. Ano nangyari? Maling-mali. Tila nagkukulang ho tayo ng wisdom and discernment, mga kapatid. Hindi po appropriate yung ating response
sa nakikita nating kasalanan at kamalian kung tatawanan lang natin ito na para bang normal. Noong nakaraan po, mga kapatid, nanonood po ako sa Facebook, sa Reels, kamukha ng libangan namin ni Krisha, sa Reels, ano? Meron po isa dong magulang na galit doon sa sakong puti. Napanood niyo po ba yon? Na kumukuha siya ng malalaking bato, binabato niya doon sa sakong puti. Ang una, hindi ko mag-get, ba't galit na galit siya doon sa sakong puti? Yun po palang sako ay naglalaman ng kobra. At yung cobra po na yon ang tumuklaw sa kanyang maliit pang anak na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya po pala siya galit na galit. Pinabot niya ng malalaking bato yung sako. Durog na siguro yung ahas sa loob po noon. Mga kapatid, ganito po dapat yung ating damdamin sa kasalanan na tumuklaw sa sakong ng ating Panginoong Jesucristo at kumitil sa kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. I'm speaking, having Genesis chapter 3 verse 15 in mind. Ganito po dapat yung ating damdamin sa naging dahilan ng pagdurusa ng ating Panginoon na nauwi sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin tinatawanan ng kasalanan, hindi po natin nilalaro ang kasalanan, at lalong hindi po natin ipinamumuhay ang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit naghirap ang ating Panginoon sa krus. At ito po ay dapat nating niluluraan, nilalayuan, at kinapopootan gaya ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, kamusta po ang iyong damdamin sa kasalanan? Kamusta po ang ating damdamin sa kasalanan? Masasabi mo bang kagaya ka ng ating Panginoong Hesus na mayroong galit at matinding pagkamuhi dahil sa kasalanan at sa epekto nito sa buhay ng mga tao? So going back to the narrative, matapos po niyang naramdaman yung sabi nga dyan hindi yan basta lungkot lang, kundi matinding galit, indignation. Sabi po sa verse 34, nandun na ho tayo, sinabi, saan ninyo siya inilagay pertaining to Lazarus? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Yung kanyang galit at kabigatan sa kasalanan at sa kanilang kawalan ng pananampalataya ang isa sa nag-udyok sa ating Panginoong Hesukristo upang gawin na niya ang kanyang pakay. Ano po yung kanyang pakay? Ang buhayin ng kanyang kaibigang si Lazaro upang makita ng mga tao ang kanyang kalwalhatian at mahikayat sila tungo sa pananampalataya sa kanya upang makawala na sila sa tanikala at epekto ng kasalanan. Ngunit bago po siya umalis, papunta na tayo sa exciting part. Next week, bubuhayin niya si Lazaro. Pero bago po yun, tagal 3 to 4 days lang niya binuhay. After 4 days, ilang weeks na tayo nag-aaral. So, bago siya pumunta kay Lazaro upang ito'y kanyang buhayin, meron pong isang talata ditong maliit sa verse 35 na maliit, maikli, pero mapagkukunan po natin ng magandang aral. Ang sabi doon sa verse 35, tumangis o lumuha o umiyak si Jesus. Trivia ho, mga kapatid, ito po ang pinakamaikling talata sa banal na kasulatan. Tumangis si Jesus. So bakit po siya tumangis, mga kapatid? Yun po ang tanong. Sabi ko nga, napakaikli ng talata na ito, napakasimple, pero may mga napakalagang aral na mapupulot po natin. So bakit niya po siya tumangis? Dahil po, sa nalungkot po ba siya dahil namatay ang kanyang kaibigan si Lazaro? Well, I don't think so, kasi ilang sandali lamang alam niya na bubuhayin din niya ito muli. Tumangis po ang ating Panginoong Hesukristo una dahil nakita niya ang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo, generally speaking. Alam niya na ang kanilang kawalan ng pananampalataya sa Kanya ay magdadala sa kanila sa walang hanggang kapahamakan doon sa tinatawag na lugar na impyerno. Sabi po sa atin ng
Ang sabi po ng ating soberenong Diyos na si Yahweh in Ezekiel 33 verse 11, I have no pleasure in the death of the wicked. Alam niyo po ba natutuwa siya, tumatawa siya habang mayroong napupuntang tao sa impyerno? Ang sabi ni Yahweh, I have no pleasure. Ayaw ko. Kinalulungkot ko kapag mayroong makasalanang napupunta doon. Hindi siya natutuwa. At tatanong ko sa iyo, kapatid, ganito din ba ang iyong nararamdaman every time nagpupunta ka sa isang lamay ng isang hindi mananampalataya? Na-imagine nyo ba yon sa puso ninyo? Kamusta na kaya, nasaan na kaya naroon ang kanyang kaluluwa? Pangalawang nakikita ko pong dahilan ng pagluha ng ating Panginoong Yesus ay sapagkat nakikita po niya ang napakalala at napakasaklap na epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Ito ang nagdudulot ng kamatayan sa kanila. Ang kasalanan ang siyang pinakadahilan kung bakit sila nagdurusa, nasasaktan at tumatangis. At bilang Diyos na mahabagin, damang-damang po niya ang bawat sakit, ang bawat iyak ng mga Hudyo habang sila'y umahagulgol. You see mga kapatid, ang kamanghamanghang balanse meron ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po siya nagagalit sa kasalanan, kagaya ng sinasabi ko kanina. Siya po ay nalulungkot sa mga taong gumagawa at naapektuhan po nito. At mga kapatid, mahalaga pong magkaroon din tayo ng ganitong balanse sa ating mga buhay. Kamusta po ang ating damdamin, mga kapatid? Sa isang kapatid natin sa Panginoon na inaakala po nating nagkakasala. Ulitin ko po yung tanong at baka hindi ninyo narinig. Kamusta po ang ating pakiramdam, mga kapatid at mga minamahal, sa isa ho nating kapatid o kung sino man tao na inaakala po nating nagkakamali o nagkakasala? Nalulungkot din po ba tayo para sa kanila? Nag-aalala din po ba tayo sa kanila dahil alam natin na kapag nagtuloy sila sa ganitong gawain ay mapapahamak ang kanilang kaluluwa? Minamahal ba talaga natin sila kaya tayo nalulungkot sa tuwing sila ay naliligaw ng landas? O puro galit? O puro inis lang yung ating nararamdaman sa ating mga kapatid na inaakala po nating nagkakamali? Can you please pause for a while and examine your heart, my dear brothers and sisters? Kamusta ang puso mo kapag may nakikita kang kapatid na inaakala mong nagkakasala? Naiinis ka lang ba sa kanya at nagagalit? O nakakaramdam ka ng isang banal na lungkot dahil alam mo na mapapahamak siya kung magpapatuloy po siya record? Bakit ko po yan tinatanong, mga kapatid? Sapagkat kung galit lang at walang pagkalungkot ang inyong nararamdaman dahil sa inyong pagmamahal sa kanila, dadalhin ka lang po nito sa self-righteousness, pride, at ang mas malala pa po nito, bitterness. O tandaan niyo yun, mga kapatid. Napakahalaga po na ang lahat ng ginagawa natin sa iglesia at lahat ng pagtrato po natin sa ating mga kapatid ay dapat nanggagaling po palagi sa pag-ibig. Kapag tinanggal niyo yung love, kapag tinanggal niyo yung concern, kapag tinanggal niyo yung pagkalungkot, kapag sila ay hindi nakagagawa ng mabuti, it will just lead you to self-righteousness, pride, and bitterness. At huwag niyo po yung hayaang mangyari sa inyo, mga kapatid at mga minamahal. See to it na meron tayong ganitong klaseng balanse, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, nagagalit tayo, namumuhi tayo sa kasalanan, but at the same time, nalulungkot tayo para sa mga taong gumagawa noon dahil minamahal natin sila, dahil nagmamalasakit tayo sa kanila. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi lang nagalit sa kasalanan, nalungkot siya sa mga taong gumagawa nito at naaapektuhan po nito sapagkat nag-aalala talaga siya sa kanila at hindi siya pakitang tao lang. You want to know, mga kapatid, kung yung inyong concern ay pakitang tao lang, examine ninyo yung inyong prayer life. Nababanggit mo ba yung kapatid na ito sa iyong panalangin? Kung hindi, there's something wrong. If you're really concerned sa kanya, you will always remember him or her
in prayers. So aside from this, mga kapatid, ang pagtangis po ng ating Panginoong Jesucristo in verse 35 ay nagpapakita po ng kanyang simpatsya sa mga nagdurusang gaya ho natin. Kumbaga, hindi wala lang sa kanya yung ating mga pinagdadaanang hirap. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Dama niya tayo. Naiintindihan niya po tayo. Kaya maraming mga tao po sa paligid, kahit marami po rather, na tao sa paligid natin na para bagang manhid at hindi nakakaintindi sa ating mga pinagdadaanan. Iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Ramdam kanya, naiintindihan kanya. Ang sabi po sa Hebreo 4:14 hanggang 15, yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. And of course, mga kapatid, ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, gusto ko pong ipaalala sa inyo, naramdam ka ng Diyos at naiintindihan ka niya. Pag po nating i-expect sa ating asawa, sa ating mga anak, o kung sa sino man pong tao, yung 100% na pag-intindi nila sa atin, don't expect that. They cannot and they will not try to understand you. At yan na po kasi magsisimula yung inyong pagkadismaya kapag nagsimula kang tumingin sa tao. Bagkus, itutok mo, i-focus mo ang iyong mga mata sa ating Panginoong Jesus na kahit hindi ka naiintindihan ng lahat, may isang Diyos na nauunawaan ka dahil minsan din siyang lumagay sa sapatos mo. Nagkatabang tao siya. Alam niya ang bawat sakit. Alam niya ang bawat iyak. Alam niya ang bawat panahon na may mga panahong na may misinterpret siya at hindi siya naiintindihan ng tao. Alam po niya yun. Naiintindihan ka niya. Ngunit maliban po sa comfort na ibinibigay nito ng luha ni Jesus, ito din po ay nagtuturo sa atin na lumuha sa mga lumuluha. Di ba? Naalala niyo yung turo sa Roma 12:15? Makigalak sa mga nakikigalak, lumuha sa mga lumuluha. Nung nakita po niyang nag-iiyakan yung mga tao dahil sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, hindi lang to binaliwala ng Panginoong Jesus. Hindi lang siya walang pakialam. Bagkus, nakiramay siya. Nakidalamhati siya. Nakiiyak siya. Pinaramdam niya ang kanyang presensya sa kanila. Mga kapatid, to tell you honestly, dito po tayo kailangan pang lumago as a church. I mean, honestly. No, hindi akong tapat na pastor sa inyo kung hindi ko i-identify kung saan pa tayo mahina. Hindi pa po masyadong ramdam ng kapatiran ang ating kapatiran. But I'm sorry, but I have to be honest with you. Hindi masusolusyonan ang problema kung hindi natin ito muna malalaman. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Naramdaman po ba kayo, pagpaumahin niyo po, Ate Emma, no? Magiging mas personal ako. Naramdaman po ba kayo ng ating kapatid na si Ate Emma nung namatayan siya ng magulang? Pastor, nag-chat naman po ako ng pakikiramay eh. Sabi ko po, condolence. Kapatid, that is cheap. That is cheap. Kung mahal mo ang isang tao at talagang mahalaga siya sa iyo, gagawa ka ng paraan, maiparamdam mo lang yung pakikiramay mo sa kanya. Your presence means a lot. Kahit wala kang sabihin, nandoon ka lang. Your presence means a lot. At naniniwala akong naramdaman niya ng ating kapatid sa ilang kapatiran nagpunta sa kanya. Si kapatid na Arman, mga kapatid, alam niyo mo bang ilang buwan na siyang naririyan sa kanila? Alam niyo po bang may pinagdadaanan yung bata ngayon?
Nasilip niyo man lang po ba o nakamusta kahit minsan? O puro lang po tayo sa salita, kulang tayo sa gawa? Mga kapatid, nasabi ng Biblia, unang Juan 3:18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Gawa at katotohanan, huwag puro salita. Talk is cheap. Huwag puro salita. Kilos-kilos din ho kapag may time. At kapag mahal mo ang isang tao o isang kapatid, naniniwala ako, palagi kang may time. Palagi kang may time. Ganyan po yung halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, how I pray, dear brethren, that we may all grow in loving one another. How I pray. Mga kapatid, lumingali nga kayo sa paligid nyo. May ilan tayong mga kapatid na ilang linggo nyo nang di nakikita. Nakamusta nyo na ba sila? Now, let's move on sa last part ng ating sermon. Really quick lang, mabilis na lang po ito. Ang pananaw ng mga Hudyo. Makikita po natin yan sa dalawang huling talata ng ating teksto. Mabilis lang po. Dito po makikita natin na nagkaroon ng magkaibang tugon ang mga Hudyo. Ang una po ay positibo at yung pangalawa ay negatibo. Ang sabi po doon sa verse 36, so nakita po nilang lumuluha ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ng mga Hudyo, verse 36, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kaniya. Of course, hindi lang po ito ang dahilan ng pagluha ng ating Panginoong Hesus, pero totoo po na minamahal po niya si Lazaro at ang kanyang mga kapatid. Klinaro na po yan ni Apostol Juan in verse 3 and in verse 5. Pero sa pagluha po ng ating Panginoong Hesus, na nakita po ng mga Hudyo, namangha po sila sa kanyang dakilang pag-ibig at napakalawak na awa para sa kanya. Ngunit meron din pong hindi natuwa, mga kapatid, at nag-react ng negative. Tingnan niyo po sa verse 37, last verse. Datapot ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? What are they trying to say here, mga kapatid? Sinasabi po nila dito na hindi ba yan yung nagpagaling daw doon sa bulag, na ipinanganak na bulag? Bakit hindi siya napalito nung nabubuhay pa yung kaibigan niya, nang napagaling niya at hindi namatay? Ganun yung sinasabi nila dito. Of course, they don't understand bakit nagpa-delay ang ating Panginoon. So, of course, they don't understand because they don't trust Him. Kaya naman negative yung kanilang naging impression sa kanila. But how about you, mga kapatid? What is your response to this teaching? Ano ang magiging tugon mo sa pagluha ng ating Panginoong Jesucristo na nakita po natin sa mga talatang ating pinag-aralan? Mamasaimain mo rin ba ito gaya ng mga Hudyo in verse 36? No? Ako si pastor naman. Grabe naman si pastor. Lagi na lang. O sa dami namin na sinabi ko, puro negatibo pa rin yung nasa isip mo. Kagaya ka ba nung nasa verse 36? Or you will be amazed. Kagaya ng mga Hudyo in verse 35. And that amazement will motivate you to trust Him more, to worship Him more, and to live like Him more. I hope you will respond like the Jews in verse 35. Nawa po, ganito yung maging tugon mo, kapatid, sa luha ni Jesus na sumasalamin sa kanyang kabanalan at walang hanggang awa. In short, yung kanyang kalwalhatian. Purihin po ang ating Panginoon Diyos.